panunumbalik ng mga pagtatayo ng detachment dahil nararamdaman na naman ang paglakas ng kilusang masa sa rehiyon. Sa Bulacan, isang kongresista dito sa Bicol na isang puppet o kaalyado ni Gloria Macapagal Arroyo na si Luis Villafuerte, may higit 300 hektarya na kinakamkam niya at nagamit dito mismo ang Department of Agrarian Reform. Kinansela ang mga klowa ng mga kapatid nating magsasaka na may higit 200 doon sa San Miguel, Bulacan. Kaya't mga kasama, kabahagi ito ng pinakapangunahing isyu na tinataguyod mula sa rehiyon, pambansa hanggang labas ng bansa. Ang pinakatampok na isyu ngayon ay ang Hacienda Luisita, na kung saan pag-aaring lupain mismo ng nakaluklok na puppet ng imperialista dito sa Malacanang, ang angkan ni Noynoy Aquino, mga kasama. Mula 1957, nandyan na ang pakikibaka ng mga magsasaka. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, kahit pa doon sa loob ng Korte Suprema, dumaan na sa ilang mga korte ito, hindi pa rin madesisyonan hanggang kasalukuyan, mga kasama, at pilit na inilalayo ang desisyon dito. Gusto nila mediation at referendum. Kaya't mga kasama, nandyan din ang mga private and public development project na kung saan katulad ng SCTEX, T-Flex ngayon papuntang La Union mula Tarlac, at ang daan papuntang Dingalan Aurora, natatayuan ng Freeport, pagpapalayas sa mga mamamayan na dadaanan at pagpapalawak ng mga daang ito. Mga magsasaka, pinapalayas, kinakansela ang mga ipik, klawa at CLT, mga kasama. Kaya't ibig sabihin, walang kwenta ang Carper na ito, mga kasama. Gayon din ang kalamidad na epekto nito, lalo na ngayon nitong nagdaang bagyo. Malaking naging epekto sa Central Luzon. Marami na naman ang mga palay na nasira sa ating mga magsasaka. Kaya't magiging daan na naman ito sa pagsusulong ng gobyerno sa import liberalization sa agrikultura, na angkat na naman ng bigas na milyong-milyong tinalada para tamaan na naman ang presyo o lalong pagbaba ng presyo ng produkto naming mga magsasaka sa gitnang Luzon. Gayon din ang mga nagsisibuyas na mismong apektado ito ng liberalization sa agrikultura. Mula't kailanman na napatupad ang WTO, hindi na nakaangat sa kabuhayan ng ating mga kapatid na nagsisibuyas doon sa lalawigan ng Nobesia at Karatig, bayan lalawigan nito. Kaya't mga kasama, bunga ng pakikibakang ito, nandyan ang malaganap na militarisasyon, pagtatayo ng detachment at pamamaslang. Kaya't wala tayong maasahan at pagbabago sa rehimen ni Noynoy Aquino. Kaya't mga kasama, para bigyan ng itsura ang mga isyong ito, ikinabit natin sa mga panawagan katulad ng Carper, SDO ibasura, lupa at ustisya ipaglaban, Noynoy Aquino kontra magsasaka. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kasama. Ngayon may katugtong pa na babasahin ko, mga kasama, na katulad ng ginawa ng kasama sa SD. Ang pirasong ito ng larawan ay simbolo ng patuloy na pakikibaka ng mga magsasaka at ng mamamayan ng gitnang Luzon laban sa atake ng rehimeng US at para sa lupa at ustisya, tunay na reforma sa lupa, ipaglaban. Mabuhay ang sabayang Pilipino! Maraming salamat, kasamang Joseph, mula sa Alyansa ng Magbubukid sa gitnang Luzon. At ngayon, mga kasama,
ikinakabit ni kasamang Joseph ng AMGL, tinatawagan natin, palakpakan natin ang pangkulturang bilang mula sa KMM.